Yung first question po ay galing kay Sketchofrenic. Frenic. Paano po maningil ng utang gamit ang ngipin ng batas? Hindi Wow, ako yung, meron ba? hindi po ako yung nagtanong nito. Yun ba talaga ang batas? Malalaman po natin. Kayo po makakasagot pala nun, Atty. Chel. Okay, okay. Ganito yun ha. Pagka, ang first step dyan palagi ay magpadala ng demand letter. Ito ay isang kasulatan kung saan nakalagay yung amount, kung magkano dapat yung sinisingil ninyo, yung basis, kung ano yung basehan. Halimbawa, may kontrata, may kasunduan, yung kailan dapat bayaran, yung deadline, sabihin na natin, at paalala rin na kung hindi sila magbabayad, ay maaari kayong gumamit ng ibang mga legal remedies. Siyempre, ang tinutukoy natin doon yung pag-file na ng case kung ayaw talagang bayaran. And then, dapat may proof din na natanggap niya yung letter na yon. So usually, ang advice namin o yung guidance na binibigay namin ay isend yan through registered mail. Alam niyo yung di ba yung ordinary mail, pupunta lang sa post office, lalagyan ng stamp. Pero sa post office, meron din yung registered mail. Mag-fill up kayo ng return card. Babalik sa iyo yon. Yun ang proof mo na natanggap niya yung letter. So, kung hindi Oh. kayo familiar, pagpunta niyo ng post office, magtanong lang kayo sa naka-duty doon kung paano yung magpadala ng registered mail. Mm. Pwede po ba yung parang papadala lang via, kunyari, Grab or via GRS Express? Pwede po bang ganun? Or kailangan post office Registered talaga mail. na registered Pwede mail? rin naman as long as meron kayong katibayan, may proof na talagang natanggap niya. So, yung mga courier na yan, meron din naman proof yan. So, yung mga kilalang mga courier ang gamitin natin. But yung pinaka-sure talaga ay yung traditional way na registered mail. So, yun ang first step. Kung ang may utang sa inyo ay kapitbahay nyo o kabarangay ninyo or same municipality or city or katabing barangay, pwedeng idaan yan muna sa barangay. In fact, bago kayo mag-file ng case, dapat idadaan yan muna sa barangay. Pagpa-file kayo ng reklamo, isasubmit nyo yan sa barangay, punong barangay, and then magkakaroon yan ng tinatawag na conciliation process. Susubukan ng punang barangay at yung tinatawag na lupon tagapamayapa na isettle na lang yung utang. So magpapadala sila ng notice doon sa kabilang party. Tapos kung dumating, susubukan nila, oh, may utang pala kayo, bayaran nyo na lang. Tapos mag-uusap kayo. Baka tumawad, baka kung ano man yung maging kasunduan nyo. Tatawad? Hindi, may mga ganun, ano? And Negotiation. kung ano man yung maging settlement agreement nyo, dapat Mm. gawin yung in writing para siguradong ano siya, bound siya, o obligado siyang igalang. Ngayon, paano naman kung talagang hindi magkasundo? So let's say, ayaw talaga magbayad. Then, mag-i-issue ang barangay ng notice to file action. Yun ang gagamitin nyo. I-attach natin yan sa complaint na ipa-file ninyo sa court. Okay, ngayon, marami siguro magtatanong, paano yan? Court, kukuha pa ako ng abogado. Ganito yon. Meron na ngayon bagong court. Well, hindi naman siya bago, pero may ilan years na yan. Small claims court. Hindi kailangan ng lawyer at bawal ang lawyer doon. Kung Okay. halagang hinahabol nyo, yung halaga ng utang ay 1 million or less, hindi lalagpas sa 1 million pesos, pwede nyo i-file yan sa small claims court. No lawyer, pupunta lang kayo sa website ng Supreme Court, ida-download nyo yung forms, pipilapan ninyo, susundan nyo yung mga requirement na nakalagay doon sa Supreme Court website, and then ipa-file ninyo yung inyong complaint. So parang dekahon na yan. May mga fill in the blanks na lang. And then, pagpunta nyo doon, kayo na mismo yung haharap. Hindi na kailangan magbayad pa ng lawyer. So, menos sa gastos. Kailan nag-start, attorney, yung small claims court? Ano na yan? Siguro mga 5 years or 6 years. Maybe even more than that. Hindi ko maalala yung exact date. Pero yung 500,000 hindi siya small. Well, at least kahit na malaki-laki yung amount, dati kasi nung unang lumabas yan, hanggang 400,000 pesos lang yung pwedeng pasok sa jurisdiction ng small court. Pero nung medyo nasanay na yung court sa mga proseso,
inakyat nila. At least, kahit laki-laki ang utang, hindi na kailangan ng lawyer kasi dagdag sa gastos yun eh. Question po doon, ano po yung mabibigay niyong advice or legal guidance? Ano po yung amount na masasabi mong worth it na magsampa ka ng kaso, kaso. magbigay ka ng demand letter? For example, tipong 5,000, not worth the stress po ba yun? Or depende talaga sa tao? Depende sa pangangailangan. Kung para sa naghahabol ay malaking bagay yung 5,000, pwede pa rin naman. Pero let's say 500 pesos, tapos may filing fee pero maliit lang naman. I'm not familiar with the exact amount. Baka kung 500 pesos, hindi na lang. Pero kung mga 5,000, pwede pa naman. Depende sa pangangailangan at sa oras na pwede niyang ibigay rin doon. I think kaunti lang yung nakakaalam, no, attorney, na merong small claims court. Kasi parang Kung yung iba pang- pupunta pa rin sa mga TV show, ganyan, para magreklamo, ganyan. Oo, Oo nga. totoo. Well, ano lang, punta lang kaya sa Supreme Court website, yung judiciary.gov.ph. I can send you the link. Ano siya? oca.gov.ph/small claims/. At yun na. Pero Attorney Chel, di ba karamihan sa mga may utang, parang yung iba ginagawa nila, nagpapapirma sila. Sa nagpautang, nagpapapirma sila ng papel na I will pay, ganyan. Meron po bang bearing yun? Kung nasa tamang form, pwedeng i-consider na promissory note yun. Ibig sabihin talagang nangangako siya na babayaran niya. Pero kahit na simple kasulatan lang, proof pa rin yun na nangutang siya. So magandang i-attach din yun sa file ninyo sa small claims court. May nagtanong dito, Attorney Chel, parang kung may time frame daw ba yung kung gaano katagal matapos yung isang case sa small claims court. Ang kwento ng sister ko, kasi yung sister kong isa, nag-file siya. Sabi niya mabilis lang daw. So it did not take long for her to get a decision and nakakolekta naman siya. Kasi siguro nag-cooperate po yung inutangan. Oo. Kasi merong, karamihan po ng mga inutangan, sila na nga umutang, sila pagalit. Sila pagalit. Siningil. Kaya humanda na may mga utang sa akin. Papunta na kami ng small claims court. Bukas din. Thank you for that, Attorney Chel. Yes. JP, utang mo sa akin. Wow.